Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Once again, welcome po dito sa ating Munting Tinig Channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. Kung bago kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para lalo kayong updated pag mag-upload ako ng mga video at mag-live stream. And pwede din kayo mag-join sa ating Munting Tinig community. And please huwag sana ninyong skip ang mga advertisement. Ngayon, pag-usapan natin itong si Sara Duterte na wala daw pong nakikitang pagbabago sa Pilipinas nang umupo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte, kung baga kineticize niya, hinamak niya, at nagtanong, may nagbago ba? Parang hindi po makapanipaniwala si Sara Duterte na maraming mga Pilipino ang nagsasabi na may pagbabago po na maganda sa Pilipinas under Marcos administration. Parang kasi yun ang mga pinagsasabi niya sa kanyang mga political sortie. Every time na magpunta si Sara Duterte sa political gathering, mga rally nila, sasabihin niya yan na bagong Pilipinas, may nagbago ba? Kasi allergy si Sara Duterte sa bagong Pilipinas Naniniwala siya na wala daw pong nagbago. Okay? Sa ating bansa, sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ganon kabobo si Sara. Ganon siya katanga. Ganon si Sara kawalang alam. Mabuti pa nga ang ordinaryong tao na walang katungkulan sa gobyerno na appreciate ang pagbabago. Yun na inaidulot, sobra-sobra, milya-milya na pagbabago mula po nang umupo ang tatay niya. Itong si Sara Duterte, kumbaga pumunta ito siya sa Santa Cruz, sa Santa Ana. Tapos binabakapan niya yung kandidatura ni Isko Moreno. Nung habang nagsasalita siya sa crowd, na kung saan ay inaanyayahan niya ang mga tao na butuhin ang PDP laban candidates. Dahil ang padapaulan ng laban candidates daw po, yan daw po ay magdadala ng tunay na pagbabago. Sigurado? Again, sabi ni Sara Duterte, wala daw siyang nakikitang pagbabago under Marcos leadership. Kaya daw po, butuhin daw ninyo si Isko, butuhin daw ninyo ang padapa-wala ng laban dahil po yung mga kandidato sa PDP, siya daw po or sila daw po ang magdadala ng tunay na pagbabago. Ewan ko kung anong klaseng pagbabago. Bot na lang Sara Duterte Sabi niya dito na ang kailangan daw gawin ng mga Pilipino ay kailangan daw magpatuloy ang nasimulan ni Rodrigo Duterte. Dahil si Rodrigo Duterte daw talaga ang nagdala ng tunay na pagbabago. Kaya ituloy daw natin ang tunay na pagbabago na inintroduce or nasimulan ni Rodrigo Duterte. Sigurado ka, Sara? Hindi ka ba nanaginip? Uy, baka gising ka pa Matulog ka muna. Uy, Sara Duterte, baka gising ka, matulog ka muna. O di kaya'y baka mamaya sa pagiging tralala mo, makalimutan mo pangalan mo. Kasi ang kailangan daw gawin ng mga Pilipino, ituloy daw po ang nasimula na pagbabago ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Hindi daw po yung sinasabi na pagbabago sa bagong Pilipinas. Dahil hindi nga believe ang gaga. Anak ko, si Maternidad, patawara. Kasi wala daw po siya nakikitang pagbabago. Sa bagong Pilipinas. Kaya nagtatanong siya, may nagbago ba sa bayan natin ngayon? Vice President ka, wala kang alam? Saan ka naging Vice President? Sa planetang Nemik? Pilipino ka nga ba talaga? Oo, Pilipino kang tanga. At ano naman ang iko-continue?
na nasimula ni Rodrigo Duterte. Yung walang kwentang war on drugs, yung patayan dito, patayan doon, yung pangbabastos, yung pambabalahura sa kapwa Pilipino, yung hindi pagpapahalaga sa dignidad ng mga Pilipino, yung hindi paglaban sa China sa kanilang pangangamkam sa ating teritoryo. Yan ba yung nasimula ni Rodrigo Duterte? Yung mga gentleman's agreement, yung paglubog ng ekonomiya sa panahon ni Digong na hindi niya alam kung ano yung gagawin, nataranta siya, yung korupsyon, yung droga, yung illegal na mga operasyon ng Pogo, yan ba yung gusto ninyong masimula ni Rodrigo Duterte? Yung hindi niya pagpayag na dumalo ang kanyang mga gabinete sa mga hearing na para may mga tinatago. Nako, hindi ko talaga alam. Bakit allergy si Sara Duterte sa bagong Pilipinas? Di ba? Tapos, alam mo, sabi pa dito niya Sara Duterte, paulit-ulit lang daw. Maraming rason, paulit-ulit lang kahirapan, paulit-ulit lang din ang pangako. So, ano nagawa ng tatay mo? Di ba tatay mo ang nangako? Tapusin niya yung drug sa loob ng 6 na taon. 6 na buwan. Yun pala mga drug lord ang nasa tabi niya. Asawa mo, iniimbestigahan. Kapatid mo, iniimbestigahan. Yung involvement sa illegal na droga. Ngayon, kung sinasabi mo na gutom ang mga tao, sa panahon na Rodrigo Duterte, busog ba yung mga tao? Panahon na Rodrigo Duterte, maayos ang Pilipinas. Sino nagsabi? Di ba lalong dumami ang mga mahihirap sa panahon ni Digong? Dahil walang alam si Digong sa economic development. In economic aspects, walang alam si Digong, walang alam yung tatay mo. Kaya anong klaseng pagbabago na nasimula ng tatay mo na ituloy? Galit ka dahil hindi sinunod ng Marcos administration ang style ng tatay mong bulok? Naintindihan nyo yon? Puro na lang kahirapan. Alam nyo, ginagamit nyo lang yung issue ng kahirapan Ang totoong kahirapan nangyari sa panahon ng tatay mo. At mas lalong mangyayari yan panahon kung kapag ikaw ay maging Pangulo. Sara Duterte. Kaya mahiya ka. Paulit-ulit lang daw yung maraming rason, paulit-ulit lang daw yung kahirapan. Kung ayaw mong maghirap ang mga Pilipino, magsuporta ka sa gobyerno. Ayusin mo yung iyong pagiging Vice President. Huwag kang mamumulitika, mahiya ka. Tumatanggap ka ng pera sa taong bayan, tapos bulok ang mentalidad mo. Hindi maganda yon. Gusto mo ituloy? Tapos sabi pa dyan dito anong tawag sa ganitong tao? Mga anak, mga walang respeto. Klaro, ikaw may respeto ka. Diba? Kayo may respeto kayo sa nagugutom. Wala. Vice President ka, ang trabaho mo mag-ikot sa buong Metro Manila, sa buong bansa, para lahat ng mga nagpirma ng impeachment laban sa iyo, aatakihin mo personal, namimersonal ka. Si PBBM, may nakita ka ba na namersonal si PBBM? Wala. Ang gusto nyo kasi mga Duterte, bibibibihin kayo. Ang gusto nyo kasi mga Duterte, i-project nyo na mga santo at santa kayo. Ang gusto nyo kasi, akala ninyo ang mga tao, bulok at mango katulad ninyo, na maniwala sa inyo na wala kayong mga kwenta, wala kayong pakinabang sa taong bayan, dahil personal interest lang ang ginapairal ninyo. Kung matino ka na leader ng bansa, dapat tulungan mo ang Pangulo. Pagsikapan ninyong mabuo ang magandang kinabukasan ng Pilipinas para sa mga mamamayan. Pero si PBBM na nagtatrabaho, si PBBM nagsakripisyo. Ikaw, wala kang dinalang investor sa Pilipinas. Hindi ka na humarap sa international community para manghikayat ng mga investor na mag-invest dito para magdagdagan ang employment rate ng ating bansa at matugunan ang sinasabi mong kahirapan at gutom. Kayo ang may kapal ng mukha na magsalita na mahirap at gutom, pero kayo ang nagpapahirap at naging dahilan kung bakit nagugutom mga Pilipino. Dahil inahadlangan ninyo yung development. Rally kayo ng rally, atake kayo ng atake sa gobyerno, criticize ng criticize kayo, paninira ng paninira kayo. Di ba? Aakyat ka sa entablado, mamimersonal ka. Walang natutunan ang mga tao sa iyo.
Tapos ngayon, ang bagong Pilipinas, i-criticize mo. Bakit? Magaling ba yung tatay mo? Iberdugo yan eh. Gago yan eh. Tama? Napakawalang hiya yan. Ayon po sa mga pamilya ng biktima na mga pinatay sa war on drugs ng tatay mo, na wala siyang nagawang tulong. Ang daming naghirap. Mga pulis natanggal sa serbisyo. Nilegal na serbisyo, wala kayong binigay. O, tapos sasabihin, aakuin ng tatay mo ang lahat ng kasalanan. Ano tatay mo? Bayaning bulok? O, ikaw pa talaga mag-criticize? Ikaw pa may tanong kung may nagbago ba sa Pilipinas sa pamumuno ni PBBM? Kasi bulag ka. Kasi mangu ka. Kasi ginagawa mong tanga at bobo ang mga Pilipino na naniniwala sa'yo. Kaya kahit alam mong ang daming pagbabago, mula nung nakaupo si PBBM, I love you ka pang iho di puta ka pagkatapos ngayon. Aawayin mo ang presidente, pati yung slogan ng bagong Pilipinas. Kasi bulok ang mentalidad mo. Yan ang problema sa'yo, nagmamagaling ka, hindi ka naman magaling. Bobo ka naman. Utak talang ka. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, wag naman maging utak talang ka at anay. I-criticize mo yung 20 pesos na bigas sa programa ng gobyerno, ibahagi ka ng gobyerno, iho di puta ka. Di ba? Napakatralala mo. Ginagawa mong tanga, ginagawa mong bobo, naniwala na nga yung mga DDS sa'yo, ginagago at ginagawa mo pang tanga. Kaya nga nagiging abnormal ang mindset ng mga naniniwala sa inyo dahil abnormal kayo mag-isip eh. You don't know how to think outside the box. Will you please change your paradigm? Diba? You are part of the government. Kumakamal kayo ng pondo sa taong bayan. Pagkatapos ngayon, gaguhin nyo pa yung mga Pilipino. Gawin nyo pang abnormal mag-isip at tanga. Kung di ka ba naman abnormal, nga ihudi puta ka na pagka-BP ka, hindi mo nakikita na mayroong pagbabago? Ano ka, natulog? Ano ka? Bulag? Mga Duterte supporter na to, nagsasamba kayo kay Sara Duterte, ginagawa kayong alinyanga, ginagawa kayong bobo, ginagawa kayong tanga. Kung natutulog kayo, gumising na kayo. Kung gising kayo, matulog kayo ulit para pagising ninyo, magiging okay na yung takbo ng utak ninyo. Kaya ikaw, Sara, wala kang karapatan mag-criticize sa gobyerno dahil unang-una, palamunin ka ng gobyerno, katamad-tamad mo na BP.